Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Mag-share na naman ulit ako ng isang topic na maaaring makatulong sa inyo at makakuha kayo ng idea. I-share ko kasi yung in-upload ko na video sa aking Facebook. Tapos may nag-comment doon sa aking FB, sabi niya, agency nga sa akin sis, pero walang pakialam. No paki daw. Yun ang comment ni Kabayan. Sasagutin ko ang comment ni Kabayan at isi-share ko sa inyo para makakuha kayo ng idea, lalong-lalo na sa mga first time na gustong magtrabaho dito sa ibang bansa. Para malaman nyo kung ano ang dapat gawin kapag naka-encounter kayo ng problema sa pagtatrabaho nyo sa loob ng bahay ng employer nyo dito sa ibang bansa. Diyan pa lang sa Pilipinas, tinitrain na tayong mga aplikante, mga OFW, kung paano maglaba, paano magluto. Tinitrain tayo sa TESDA about sa mga trabaho sa bahay, kung paano gamitin ang washing machine, kung paano magluto, kung paano ang table settings. Sa TESDA, tinitrain na tayo sa mga gawaing bahay at paano gamitin ang mga washing machine, yung oven. Tinitrain na tayo sa TESDA para maiwasan ang problema sa pagtatrabaho natin dito sa ibang bansa. Kasi may mga pangyayari na ang OFW napagalitan or nasaktan ng employer dahil sa nasira niya ang mga gamit. So dyan pa lang sa Pilipinas, tinitrain na tayo sa TESDA at OWA. So sa OWA naman, tinuturuan din tayo sa mga basic Arabic language, basic Arabic greetings, basic Arabic numbers, at basic Arabic words sa bahay ng ating employer. Sa mga gamit, tinuturuan na tayo sa OWA. At nagpipidos din tayo or pre-departure orientation seminar. So, kailangan nating magpidos bago tayo mag-flight. Kahit ex-abroad na tayo or first-timer tayo, first time nating magtrabaho dito sa ibang bansa, kailangan talaga nating magpidos. Bakit? Sa pidos, ini-explain kung ano ang kultura ng bansa na pupuntahan natin, kung ano ang mga bawal at hindi bawal na ating kailangan gawin kapag magtatrabaho na tayo dito sa ibang bansa. Kaya ang isang aplikante, dumadaan talaga or nagpipidos talaga. Kailangan niya talagang magpidos bago mag-flight. Dahil ini-explain sa pidos ang mga do's and don'ts at marami pang iba na mga importante na kailangan nating malaman para pagdating natin dito sa ibang bansa, may alam na tayo, may natutunan na tayo. So alam na natin kung paano irespeto yung kultura nila dahil na-training na tayo dyan pa lang sa Pilipinas. So, kailangan nating mag-TESDA, mag-OWA, mag-PIDOS, at higit sa lahat, kailangan nating mag-briefing. Isang aplikante, nagbe-briefing din bago siya umalis. Dahil sa briefing, tinuturuan din tayo kung ano ang dapat nating gawin kapag naka-encounter tayo ng mga problema sa pagtatrabaho natin sa bahay ng employer. So, alam na natin kung ano ang dapat gawin, kung ano ang number na kailangan nating tawagan kapag nagka-problema tayo sa ating pagtatrabaho sa loob ng bahay ng ating amo dito sa ibang bansa. So, sa Pilipinas pa lang, marami na tayong natutunan. So, kailangan ang mga importante, tatandaan natin para pagdating natin dito sa ibang bansa, alam na natin kung ano ang dapat nating gawin kapag naka-encounter tayo ng problema sa ating pagtatrabaho sa loob ng bahay ni amo. Kapag inabuso tayo, nakakaranas tayo ng pang-aabuso, nakaranas tayo ng pambabastos ng ating employer, hindi naman talaga natin yan maiwasan dahil marami ang nangyari na ang isang kasambahay nakaka-experience ng pambabastos, pang-abuso, overwork, hindi binibigyan ng tamang pagkain, walang sahod, ilang buwan na. Kapag na-experience natin ang pang-aabuso, alam na natin kung ano ang dapat nating gawin. Kaya dumadaan talaga tayo or nagtitraining talaga tayo sa TESDA, nag-OOWA, nagpipidos at
nagbe-briefing ang isang aplikante bago mag-flight. Kapag ikaw ay first time na magtatrabaho dito sa ibang bansa, dapat tatandaan mo ang lahat ng mga natutunan mo sa TESDA, sa OWA, sa PIDOS, at sa briefing. Lahat ng mga importante dapat isulat mo sa notebook, lalong-lalo na yung mga mobile number ng agency sa Pilipinas at agency dito sa ibang bansa. Dahil karamihan sa mga naaabuso na mga kasambahay or OFW dito sa ibang bansa, karamihan ay first time. Kasi hindi pa nila alam kung ano ang dapat gawin at wala pa silang idea kung paano nila masolusyonan ang mga na-experience nila na pang-aabuso. Kung paano nila kausapin ang employer or di kaya ang agency, kung paano nila i-report sa agency ang mga pang-aabuso na ginawa sa kanila ng kanilang mga employer. Kapag ikaw ay first time, dapat sa Pilipinas pa lang, ang mga tinuro sa iyo sa TESDA, sa OWA, PIDOS at sa briefing, isusulat mo lahat sa notebook. Pagdating mo dito sa ibang bansa, alam mo na kung ano ang dapat gawin kapag naka-encounter ka ng pambabastos. Kailangan, huwag mong hayaan ang employer mo sa unang attempt pa lang ng employer mo na binastos ka. Halimbawa, hinipuan ka sa buhok or di kaya hinipuan ka sa kamay mo. Maraming mga nakaka-experience na mga first time na OFW na ganyan ang mga ginagawa ng mga employer or kapatid ng employer na lalaki. Hinihipuan yung mga kasambahay nila, pinapakitaan ng ari. Marami ang mga kasambahay na nakaka-encounter ng ganyan. So, dapat ang gagawin mo agad, magalit ka, huwag mong hayaan na uulitin nila yon. I-report mo kaagad sa agency. Unang attempt pa lang ng employer mo. Unang attempt pa lang ng employer mo ng pang-aabuso, pambabastos, isumbong mo na kaagad sa agency. Mag-report ka na kaagad. Huwag mo nang hayaan na lumala pa na gagawin sa'yo ulit ang ginawa nila. So, kailangan i-report mo na kaagad sa agency. Kung ang agency mo hindi ka tinulungan, kahit ni-report mo na nakaka-experience ka na pang-aabuso sa loob ng ilang buwan na pagtatrabaho mo sa bahay nila, sa bahay ng employer mo, tumawag ka sa DMW sa Pilipinas, OWA sa Pilipinas, at Polo OWA dito sa ibang bansa or sa Philippine Embassy. Kailangan gumawa ka ng paraan para makatawag ka sa Polo OWA or sa Philippine Embassy dito sa ibang bansa. Pero, ang una mong tawagan, yung agency muna. I-inform mo muna ang agency sa mga na-experience mo na pang-aabuso or pambabastos ng employer mo. Kailangan mo munang i-report sa agency. Dalawa yan sila kabayan, agency sa Pilipinas at agency dito sa ibang bansa. Kapag pinagalitan ka ng agency, dinedma ka ng agency, hindi ka tinulungan ng agency, hindi umaksyon ang agency, so gumawa ka ng paraan na makatawag ka, makapag-report ka sa Polo OWA dito sa ibang bansa or sa Philippine Embassy. Yun ang dapat nating gawin. Marami kasi sa ating mga OFW na natatakot sila at hindi nila alam kung ano ang dapat gawin kapag nakaranas sila ng pang-aabuso ng mga employer. Hinahayaan na lang nila na binabastos sila or inabuso sila, overwork yung trabaho nila sa loob ng bahay ng employer at hindi sila binibigyan ng tamang sahod. Yung sahod nila delay, kumbaga hindi sila sinasahuran ng ilang buwan, hinahayaan na lang nila. Kaya yung mga employer namimihasa din. So, depende sa atin yan, kabayan. Depende sa ating mga OFW kung paano natin gawa ng paraan, kung paano tayo umaksyon, kung paano tayo mag-respond sa mga pang-aabuso ng ating mga employer. Kung nakaka-experience tayo ng pang-aabuso, kailangan mag-report kaagad tayo sa agency. So, kailangan ang una nating tawagan, agency. Kung hindi umaksyon yung agency natin dito sa ibang bansa, agency sa Pilipinas. Dapat alam mo kung ano ang mga mobile number nila. So, dapat dyan pa lang sa Pilipinas, sa pag-briefing nyo pa lang, isulat mo na sa notebook ang mga importante.
tulad ng mobile number. Dahil makakatulong yan sa inyo pagdating nyo dito sa ibang bansa. Kasi pagdating nyo dito sa bahay ng employer nyo, walang kasiguraduhan ang pagtatrabaho natin dito. So maraming mga employer na binabastos nila ang kanilang mga kasambahay. So dapat tayong mga OFW, tayong mga Pilipino or Pilipina na nagtatrabaho dito sa ibang bansa, dapat maging alerto din tayo, maging wais din tayo. Dapat isulat natin ang mga importante na mga detalye, importante na mga number na kailangan nating kontakin kapag nakaranas tayo ng pang-aabuso. So wag nating hayaan na abusuhin tayo, dapat irespeto tayo habang nagtatrabaho tayo sa loob ng bahay ng employer natin. Ganon din tayo sa ating mga employer. Dapat irespeto natin ang ating mga employer, lalong-lalo na sa kanilang kultura. Dapat irespeto din natin sila. Nasa kontrata yun, kabayan. Nakasulat yan sa kontrata, kabayan, na dapat irespeto natin yung amo natin at ganon din yung mga amo natin. Irespeto din tayo ng mga amo natin. Yun ang dapat natin gawin, kabayan, kapag naka-encounter tayo ng pang-aabuso sa ating pagtatrabaho sa bahay ng employer natin. Kailangan nating mag-report agad sa agency. Kapag hindi tayo tinulungan ng agency, dinidma tayo ng agency or pinagalitan tayo ng agency, kailangan nating gumawa ng paraan. Tumawag tayo sa PULO-OWA, DMW sa Pilipinas at OWA sa Pilipinas. Kapag mag-a-abroad ka or magtatrabaho ka dito sa ibang bansa, lalo na dito sa Middle East, kailangan malakas ang loob mo at wais ka. Dapat alam mo kung paano mo makontak ang mga ahensya ng gobyerno na maaring makatulong sa'yo at yung agency mo. Huwag mong hayaan na abusuhin ka ng iyong employer. So, yan lang ang sagot ko sa comment ni kabayan. Sana may natutunan kayo, may nakuha kayong idea at nakatulong ako sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic sa mga experience na sinishare ko sa inyo, sa aking pag-a-apply sa mga agency sa Pilipinas para makapagtrabaho ako dito sa ibang bansa at sa aking paglo-loan sa PGH, sa aking pagkuha sa aking OWA Financial Assistance, paki-press ang like at mag-comment na rin kayo kung may mga tanong kayo. Paki-share nyo na rin para makatulong ako sa iba at paki-subscribe sa aking munting tahanan. Huwag mong kalimutang i-hit ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood. God bless sa ating lahat.